Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa lahat ng mga bansa ang iyong liwanag na walang hanggan sa pagpapakita ng iyong anak. Kaming sambayanan mo ay makasamba nawa sa Kanya hanggang kami ay makaharap sa liwanag na walang wakas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Inaawing mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad sa kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas. Sa kanya ang buhay nila'y mahalagang hindi hamak. Sa tuwi na siya naway idalangin nitong bayan, kalingain nawa ng Diyos pagpalain habang buhay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Naway yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari naway pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas sa gawain ng Panginoon. Binalumbon niya ang kasulatan, at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y umupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga, at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, kailangan natin ang gift of healing. Yes, healing, hindi lamang sa ating physical na mga karamdaman o sakit. Ang healing na kailangan natin is yung puso natin ay nagbabalik sa Panginoon at may pagpakumbabang sabihin, patawarin mo ako, Panginoon. Iyon ang pinakamagandang pagpapakita ng ating adhesion to the will of God
At yun din ang paraan upang tayo'y makapasok sa kanyang pag-ibig. At tayo rin ay magiging instrumento ng pag-ibig na iyan para sa iba. Pero paano tayo magkaroon ng complete healing sa ating buhay, lalong-lalo na dyan sa ating spiritual dryness, kung hindi natin kayang ipahayag ang pag-ibig ni God sa ating kapwa-tao? Simpleng alitan, ayaw ko nang makita ang kanyang mukha. Di ba? Diyan sa kapatid, sa ating pamilya, sa ating community, sa mga parokya, diyan sa ating community, civil communities. Naku po. Kaya ito ang pinakahamon. Ipahayag mo ang pag-ibig mo kay God. Yan naman talaga ang hamon ni Jesus, love God above all things. Love God with your heart, with your mind, with your soul, with your strength. Yun, madaling sabihin, mahirap gawin, pero yun talaga. Kung wala yun sa ating puso, paano natin sabihin, kapatid, mahal na mahal kita? At paano din natin mahalin ang Diyos kung hindi natin kayang mahalin ang kapwa-tao? Dahil itong dalawang commandments, imperatives ng life, hindi pwede talagang i-separate sila. Yung love for God and love for neighbors, yung kapwa-tao mo. Kaya si San Juan Evangelista nagbibigay sa atin ng paraan na napaka-importante yan. Lalong-lalo na ngayon na sa Christmas time pa tayo. It's the season of giving at the same time forgiving. Pag wala na ang Christmas, mas mahirapan tayo na magpatawad o humingi ng kapatawaran kay God sa ating kapwa-tao. Therefore, si St. John, in these days ay nagtuturo sa atin about love. Hanggat ang definition ng love is God. At ang God is makapangyarihan sa lahat, Almighty. Kaya kung may pag-ibig ni God sa ating puso, may kapangyarihan na rin tayo. Yes. Lalong-lalo na ang kapangyarihan ng buhay dyan sa pag-ibig. Hanggat sa punto na sinabi ni John, God is love. Grabe. Napakaganda. God is love. At ngayon naman, sabi niya, o kahapon, and the other day, sabi niya, nako, mahihirapan tayo sa buhay natin kung hindi natin alay ang ating buhay dyan sa pag-ibig na iyan. Dahil kung sino ang umiibig, kinikilala niya ang Diyos. Kung sino ang hindi kumikilala kay God, hindi rin siya umiibig. Ngayon, kung sino ang nagsasabi na mahal niya si God, pero hindi niya mahal ang kapwa-tao na nakikita, paano niya makikita? O paano niya mamahalin ang Diyos na hindi nakikita? Kailangan the visibility ng pag-ibig ay ikaw na mismo. Dahil the visibility of God's love is si Kristo din mismo, nagkatawang tao. Tayo yung mga tao sa mundong ito, ay ang pag-ibig na totoo nagkatawang tao, dapat na tayo sa mundong ito, magiging pag-ibig rin. So ito na ang ating tandaan. There will be no complete healing kung hindi natin tanggapin ang hamon to love God and to love our neighbors. At sa pamamagitan ng pag-ibig, diyan din natin makilala si Kristo, na siya ang fulfillment ng lahat. At lahat naman talagang sinasabi doon sa mga prophecies ng ating mga propeta, ay yun ang nagpapakitang gilas tungkol sa kagustuhan ni God. At ang kagustuhan ni God na maipadama, maipakita sa atin ang kanyang pag-ibig. Yun, napakaganda. Sabi nga na St. Paul, when the designated time had come, God sent His Son, born of a woman. Ibig sabihin, si Kristo
ng pag-ibig ni God ay naging konkretong reality sa concrete reality ng ating buhay. Ano yun? Nandyan ang ating pagkamakasalanan, nandyan ang ating pagkukulang, kamalian, lahat-lahat na. Pero with the offering of God's Son, God's love to us, nandyan din ang reconciliation. Kaya sa pamamagitan ng pag-ibig ni God, pwede nating tanggapin si Kristo at titigan natin ang kanyang pagkatao, ang kanyang kabanalan, hanggat tayo ay magiging banal. At diyan na rin natin maintindihan na lahat ng sinasabi ni Kristo ay justification at fulfillment lang lahat ng gusto ni God, no? Ever since the world began. Lalong-lalo na ang project of salvation para sa ating sanlibutang makasalanan. Kaya dito sa ating ebanghelyo, si Jesus, sinabi niya, lahat ng narinig ninyo, lahat ng kasulatang ito ay natupad sa akin. Today, this scripture is fulfilled. Bakit? Dahil siya ang fulfillment. Something that Jesus reveals of himself. Pero ito na, ang something ay nagdudulot ng kabuuang understanding ng pag-ibig ni God at ang kanyang project for our humanity. Ito na ang lahat ng papahayag tungkol sa kaligtasan at kanyang kaharian. Napakaganda po. Kaya sabi ni Jesus sa kanyang pagmimisyon, after na binasa niya ito, sa kanyang paglalakbay, ano ang sinasabi niya? The kingdom of God is at hand. Sabihin ninyo rin sa iba, the kingdom of God is at hand. Ibig sabihin, nandito na. In the person of Jesus. Sa aking pagkatao, nandito na ang kaharian. Makikita ninyo. Pero sad, hanggang ngayon, marami pa rin hindi kumikilala kay Kristo. And therefore, kung nahihirapan tayo, pati sa ating buhay, araw-araw, no, to recognize Jesus, how can we apply that true love of God sa ating buhay mismo at yan sa ating pakipagrelasyon sa mundo o sa ating kapwa-tao? And then how can we express our true love for God? Ito, mahirapan talaga tayo. Pero sige lang, the Holy Spirit will accompany us. And the sacred scripture at ang tulong ng simbahan sa kanyang pagmimisyon, maintindihan natin na wala na talagang ibang kaligtasan, kundi yung Word of God, the love of God, na naging concrete person in Jesus Christ, in the manger sa sabsaban ng ating sanlibutang makasalanan. Lumapit tayo ngayon ng may pagtitiwala sa Ama ng anak na si Jesus na nagpahayag ng taon ng kabutihang loob ng Panginoon sa sinagoga sa Nazareth. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang buong simbahan naway patnubayan ang halimbawa at mga aral ni Hesukristo sa pangangaral ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa pamahalaan, naway pangatawanan ang kanilang tungkuling, pangalagaan ang kapakanan ng mga dukha at mga pinabayaan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng lakas ng loob na gawin ang mga nararapat na hakbang upang ang ating buhay ay maitugma ayon sa mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mahal natin sa buhay na pumanaw na ay magtamunawa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit,
naway madama ang makapagpapagaling na ginhawang dulot ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pangangalaga at pagkalinga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Diyos, isinugo mo ang iyong anak na si Jesus upang mag-alay ng kanyang buhay para kami ay maging malaya. Iligtas mo kami alang-alang sa kanyang pagpakasakit at ibalik mo ang kaayusan at kapanatagan ng aming mundo sa pamamagitan ng pagkikipagsundo sa iyo na aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming magapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag ng tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya'y hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin nagningning ang kariktan ng kadakilaan niyang din magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo naming Papa, ni Elias naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuluhin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ngayon sabay-sabay nating dasalin ang Ama namin ng ating Panginoong Hesu Kristo. Dito sa lupa, para lang sa
sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan na sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tingin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang mga may karamdaman. Loobin mo nawa nga maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen. Patalastas, halina't mag-alay ng panalangin para sa nalalapit na kapistahan ni Nuestro Padre Jesus Nazareno sa January 9. Para po sa inyong mga pamisa at mass intention, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nay. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. sa tulong at intersesyon ni Mama Mary. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwal ka
namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,